Importante po yung edukasyon kasi pag hindi ka po nakapag-aral, liitin ka po ng mga tao. Parang Totoo po. gusto mo man mabigyan ng magandang kinabukasan po yung anak mo. Mangarap ka man, di mo pala kaya. Kasi di ka nakapag-aral. Wala kang natapos. Gusto ko mag-aral sila kasi nakita nila yung kalagayan namin na hindi kami nakapag-aral. Kaya may nakikita ko mga batang hindi kumikibong ganyan at hindi na pumapasok. Sabi ko, papasok sila. Kasi kayo din kako maghihirap pag alimbawa magkapamilya kayo. Sobrang hirap na hindi ka nakapag-aral na. Naiiyak po ako talaga. Gumagano yung kamay ko. Nay, kaya mo, sabi ni Sir Sto. Sa awa naman po ng Diyos, nakakapagsulat na po akong maayos. Yan ang mapait na realidad na hinaharap ng mga katutubong Aita. Mula sa Sitio Kalangitan sa Kapas Tarlac. Ngunit sa kabila ng mga hamon na ito, may mga taong handang mag-alay ng oras at talino. Isang organisasyong nakatuon sa pagbibigay ng kaalaman at edukasyon sa mga komunidad na madalas ay napag-iiwanan. Ako po si Manining Vilog, 39 years old, mula po sa Liwanag at Dunong. Ako po ang organizer at volunteer teacher sa komunidad ng mga Aita. Noong taong 2021 po, pagbisita namin sa isang komunidad, Paskuhan sa Tribo po ito, merong hinihiling na isang regalo, yung isang nanay po natin doon sa community. At ang hinihiling niya ay poste. Nung tinanong po namin bakit poste, dahil nga po wala silang kuryente at kailangan nila ng kuryente, hindi pa para sa mga libangan, TV, or kung ano man, kundi sabi nila sa amin, yung kanilang mga anak daw po, dahil modular nung panahon po na yun, 2021, sabi nila, pagsapit ng gabi, hindi na po nakakagawa ng homework yung mga anak nila dahil madilim na. So, hanggang mungkahin na lamang po kami. So, nung nakapag-usap po yung org namin, ang isa sa mga mungkahin namin ay komposte kasi marami pa talaga siyang proseso, tapos babayaran pa nila yung kuryente. So ang sinuggest namin dun sa mga katutubo ng pagbalik namin, okay lang kaya na isang maliit na kubo powered by solar panel, sama-sama yung mga bata, may ilaw, gawin na rin nating mini library, tapos sama-sama silang gagawa ng homework. Tandang-tanda ko po yun, nakapaikot yung mga katutubo nung hinihingi namin yung kanilang pagpayag or yung opinion. Ang sabi nga nila, di na nga oo, hindi yung sagot nila. Ang tanong nila, saan natin ilalagay. May ipapasa po akong salita na ipapasa niyo po sa inyong mga katabi. Mahusay ka, sir. Sigaw, kinuha niya ang iyong. Grabe po, sobrang hangang-hanga kami. Madalas sinasabi ng katutubo mangmang, katutubo palaasa, pero hindi po talaga. Kaya parang hindi mo kayang umabsent or hindi mo kayang itigil kasi alam mo gustong-gusto nila eh. Di ba? Para saan na natuto ako? Para saan yung mga talento ko kung hindi mo naman may i-share sa mga taong sabik na sabik at matatalino din po talaga. Sinasabi namin na kami lang yung guro nila sa literacy pero sa buhay, pagiging makatao at kultura, sila po talaga yung mga guru namin. It's an exchange. Pero mas madalas, kami po talaga yung natututo. Sa bawat titik na natututunan, sa bawat pantig na nababasa, unti-unting nabubura ang kawalan ng oportunidad at kaalaman. Dito na po tayo nilapitan ng 3 mga nanay po yun. Pero nung time na alam namin, naglakas loob lang sila. Tapos sabi namin, bakit po? Gusto niyo po pa kaming saman? Oo, gusto namin magbasa at magsulat. At nilahad po nila yung 3 rason kung bakit nila gustong magbasa at magsulat. Yung una po, sabi po ng isang nanay, tuwing pumupunta ako sa eskwelahan ng anak ko, ni hindi man lang ako makasulat yung pangalan niya, hindi ko siya ma-enroll.
Ni simple forms hindi ako marunong magsulat. Nadi-discriminate daw po siya at pinagtatawanan ng ibang mga tao. Pangalawa, karamihan po sa kanila ay nagtitinda. At sabi nga nila kapag daw po sila ay nagtitinda, harap-harapan sinasabi sa kanila na dito na tayo bumili sa mga AITA kasi hindi sila marunong mag-compute. Madadaya natin sila. At yung pangatlo po ay napakarami rin kasing pumupunta sa komunidad ng mga AITA. Papapirmahan sila ng kung ano-ano, hindi naman nila nababasa, papathammarkan sa kanila. Before they know it, naibenta na pala nila yung kanilang lupa or pumayag na sila sa mga projects na hindi naman talaga nila nauunawaan. Fandom po Lisa Manoban Philippines. Okay, Lisa Manoban. Like, sa fandom po Lisa Manoban Philippines. And ayun po, Ngunit sa kabila ng tagumpay, hindi naging madali ang pinagdaanan ng organisasyon. Sa bawat pag-abot ng kaalaman, kaakibat nito ang mga hamon. Mula sa kakulangan sa pondo, materyales, lakas tao, at paglalakbay upang makarating sa komunidad. Ako po si Angel, 22 years old po, advocacy coordinator po ng Liwanag at Dunong. Tapos kasama din po sa mga naghahanda para sa mga Team Kabataan activities po natin. Siguro yung challenges po talaga namin, yung kinakaharap namin bilang isa kaming organisasyon na maliit lang po talaga at walang regular na funder. Number one po talaga nagiging challenge namin yung funds po. At wala po kasi talaga kaming sariling transportation at karamihan po sa volunteers natin ang gagaling pa ng Manila, ng NCR. Kaya kailangan po nating magrenta ng van. At para po doon, yung volunteers po yung nag-aambagan talaga para sa renta. At karamihan po sa amin, katulad ko, na kabataan, estudyante, yung iba po ay nagtatrabaho pero hindi rin talaga yung ganun kalaki yung sweldo. Kaya mabigat din po talaga sa bulsa para sa mga volunteers natin yung pangbayad po sa transportation. Kaya ayun po yung isa talaga sa major na challenges po namin bilang volunteers. Para sa mga volunteers, hindi lamang ito basta isang gawain, kundi isang tungkulin na hanggat posible, magbibigay sila ng liwanag. Sa linggo-linggo po na yon, ang pinakamaaga pong volunteer umaalis ng bahay mga 4 a.m. or earlier pa. At maging yung kung may nakaka-partner po tayong organizations, ganun din po, 4 a.m. pa lang umaalis na talaga papunta sa community. Tapos dumadating po tayo sa community mga 7:30 or 8 a.m. Tapos buong maghapon na po tayo doon. Ano po talaga siya madugo. Sa isang maliit na organisasyon ng kagaya ng sa amin, napakahirap po talaga, lalo kung galing pa kaming Maynila. Dumating na po talaga kami sa pagkakataon na naitayo na po yung mga kahoy. Ang itsura ng organisasyon namin ay noong panahon na yon na wala pang pangbubong, nangingitim na yung mga kahoy. Talagang 4 kami sa Zoom meeting and nag-iiyakan na talaga kami, nagsisiyahan na kami. Hindi nyo ganyan. Tapos nung mismong araw po na yun, may nag-message sa page na anong kailangan nyo. Nakita lang din po nila yung ginagawa, anong kailangan nyo. Siyempre, hindi na po kami mahihiyang sabihin, bubong po. Tapos sabi nila, sige kami na. Ganun. Tapos sakto po mga rin kasi sila mga engineers din sila. So alam nila kung paano siya kukomputin. Yung mga shelves po talagang pinapadala siya. So naging ambagan po talaga siya ng pangarap. Hindi siya mabilis pero yun po, sama-sama talaga siyang pagtutulungan. Kaya sabi namin sa mga katutubo, kami lang po yung nakikita ninyo palagi pero yung nasa likod natin napakadaming tumutulong sa atin. Sa bawat pagsubok na dumating, naging matatag ang Liwanag at Dunong. Pinili nilang suklian ang kagustuhan ng mga katutubo na matuto. At sa bawat batang natutong magbasa, mga ngiting nabuo, lalong luminaw, na ang karunungan ay nagbibigay liwanag kahit pa sa pinakamalayong kanayunan.